The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Yan na siya. Opo, Ito patawad na siya. po, Brad Jeff. Pastor! Okay lang, Brad. Bless me, Brad, good morning. For I have bless me, Brad, sinned. for I have sinned. Hindi. Inaano mo naman, Ted, kinakat naman sa network. May mga ganun Anyway, good morning po, Brad Jeff, and happy Monday sa iyo. Birthday ngayon ni Ma'am Rosemary C. Ngo. 80 Happy years 80th old. birthday po sa inyo, Ma'am. Binabati po kayo ni Francis at ng kanyang mga kaibigan, ng inyong buong pamilya. Na-meet ko yung isa sa mga kasama mo sa iyong mga service. Si Maning, yan, si Boss Maning Te. Uy. Sabi niya, siya daw, Oo nga, si boss. oo. Nalala mo? Sa golf po ba na-meet? Ah. Sa golf ba si Manning? Hindi, nagkita kami, oo. Sa palengke. Na- Namamalengke silang dalawa. namamalengke. Nag-uusap sila sa taas ng presyo ng gulay. No? Oo. Kumusta raw, kumusta? Anyway, sige Brad, bago ang iyong mensahe Brad, ito lang ha. Starting tomorrow, Tuesdays and Thursday po, meron pong bagong sangkap ang ating pong The Daily Brad. Si Brad Jeff po ay magsisimula na tumanggap ng mga maiksi lang po namang liham para po sa paghingi ng guidance sa kanya. Ang title po ng ating pong segment within The Daily Brad ay Anong Say Mo Brad? Opo, ilalahad lang po ang mga sitwasyon kung saan po hingi ng advice kay Brad Jeff kung paano po ang magiging desisyon, kaisipan, kilos at galaw ng isang mamamayan natin na humihingi po ng guidance kay Brad Jeff. Tama. Yan po ay Anong Say Mo Brad? Okay, Brad, that's starting tomorrow, Tuesdays and Thursday po. Brad Jeff, go ahead. Yes, Brad Ted, papakita rin natin yung mga ways paano sila makapagtanong sa atin sa Facebook, baka may Viber tayo later. So, ang siste po dyan ay baka nang makatulong yung salita ng Diyos, magbigay linaw. Kung kayo po yung mga nasa crossroads, may mga desisyon kayo, maliit o malaki, ang Biblia po may masasabi dyan. Hindi ko sariling opinion, pero po ang salita ng Diyos. Anyway, yung kaninang binalita mo sa showbiz, nag-viral and all, meron tayong masasabi dyan. May maganda ako dyan. Pero bago yan, Ted, may nagbe-birthday lang si Nanay Soli Samson. Sorry, yan. Ako, ano ba edad na ni Nanay Soli? 89 years old. Happy birthday, Nanay Soli. Yan, Soli Samson. Meron akong verse nandito sa Colossians 3:5. Sabi rito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So nabanggit ni Ted kanina yung mga nire-report sa custom. Andito po lahat yan. Kung meron pong isang kautusan sa Biblia na pwede mong patayin, ito lang yon. Ito raw yung patayin natin. Whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires. Alam niyo po, nabagabag lang din ako sa mga nag-viral nung isang araw, nabalita ni Cha kanina. Alam niyo po, ako yung may anak na 2 dalaga at sabihin niyo ng old-fashioned ako, pero lagi kong sinasabi sa kanila, okay, never practice premarital sex. And wala akong pinapatungkulan kung sino man. It's just that what the Bible says, honor the marriage bed. May iwasan sana yung maraming mga issue na katulad ng mga nire-report ni Chacha na ganyan sa showbiz kung ito po ay nasusunod. Kasi po pag sinabing lust, ito po yung matinding panibugo, yung sexual desire na hindi pa dapat. Ang marriage po, doon lang po sa konteksto ng marriage, the Bible commanded, doon lang po sa konteksto ng marriage po ang legal at moral ang sex. Pag sinabi kasi nating lust, yung L-U-S-T, self-centered desire po yan for physical gratification ng tao. Samantalang yung love na dinidesire natin, ito po naman yung agape love o yung selfless, sacrificial, at focus ka sa well-being ng taong minamahal mo. Yung lust po, driven by a desire to consume, to possess, makaisa and all. Samantalang yung love naman po, ang desire niya to give, hindi to get. Yung love po is to give, kaya for God so loved the world that He gave. Okay? So pag sinabi nating love, to give and to serve others. Yung last, to get, to consume, and all. And lastly po,
yung lust often lead to sin, brokenness, dissatisfaction. Samantalang yung love, nagli-lead po siya sa life-giving, healthy relationship. Kaya po, nung sinabi dito ni Apostol Pablo, put to death whatever therefore belongs to your earthly desire, yung pong lust na yan, yung pagnanasa, matinding pagnanasa. Minsan, yung mga kabataan nasisilaw, mahal ko siya, love ko siya. Ingat po tayo dahil kung may gusto lang makuha sa iyo yung kapartner mo, yan po ay malamang nangingibabaw, hindi love. Lust lang yan. L-U-S-T. Kaya sabi sa Bible, put to death. Therefore, itong mga ganitong klaseng mga pagnanasa at mali at hindi pa napapanahon. Kaya pag nakakapanood ako ng mga kabataan, national television, humihingi lang sorry, it all boils down to this. Kung na-practice lang po na iwasan ng premarital sex, sana po na iwasan po itong mga ganitong klaseng problema. Again, marami magre-react for sure. Mga masasabi, old-fashioned to si Pastor. Hindi po ako old-fashioned, ito po'y biblical. Hindi po ito cultural, legal na ngayon yan, okay na ngayon sa kultura ngayon. Ito po ay biblical. It transcends culture, it transcends generational issues. Yan po ay nasa Biblia. Again, gusto ko lang po sabihin, Colossians 3:5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam ko maraming issue kinakaharap yung bayan namin at minsan nga nakakapanood pa kami ng mga ganitong issue sa mga kabataan na hindi mapigil ang kanilang earthly desire. Lord, nawa ang mga kabataan nakikinig ngayon, ma-practice nila yung sexual purity, na i-practice lamang ang sex within the boundaries of marriage para wala silang pagsisisi, wala kailangan ng public apology kung anuman in the future. So Lord, ingatan niyo po ang mga kabataan nakikinig ngayon and even Lord, yung mga may edad, to practice, Lord God, sexual purity in the context of marriage. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po muli na marami sa araw na ito. Sa pakikinig po sa magandang aral na naibigay po sa amin ni Brad Jeff, Lord, we are guilty. Kami po ay guilty dito po sa binabanggit ni Brad Jeff. Lord, nawa po sa araw na ito, sa aming pakikinig sa Kanya, magkaroon po kami ng guidance sa aming mga desisyon sa buhay. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, laro ng kanyang kalusugan, and always bless his mission. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad, at kahit na may lakad ka ngayon, ikay nakapaglilingkod pa rin sa bayan. Ayaw ko nang tanungin, baka mag-invoke ka ng data privacy. Kung tatanungin ka kung saan ka pupunta. Correct. Pero ano ba ang paraan para makontak ka at magpahatid sa iyo ng mensahe at katanungan at mga liham ang ating mga suki? Brad Ted, meron tayong Facebook at YouTube channels. Makakapag-message din naman doon. Sa Facebook po, pastorjeff.ph. Yan po, fan page po yan. So pwede kayo mag-message kahit hindi ko kayo friend. Nakikita ko po yan araw-araw. Binubusisi ko yung mga message na na-receive ko. Sa Facebook po, i-search nyo lang pastorjeff.ph. So lilitaw naman po yung pangalan ko doon, yung itsura ko nandun. So, at kung gusto niyo mag-email, medyo traditional tayo, pastorjeff.ph naman po at gmail.com. pastorjeff.ph@gmail.com. Ayan, Brad Ted, yung ating email. Kung may tanong sila, kahit ano. Yeah. Pwede bang magsumulat sa koreo? Idaan sa post office? Pwede naman. Dito po sa amin. Pwede. Opo, sa address po namin dito. Oo. Sa address po namin dito, sa mga wala pong teknolohiya na magagamit, pwede ho kayong sumulat, ipadala po sa post office. Ang amin pong address ay TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong po, mga kapatid. Yun Ayan. lamang po ang ilalagay ninyong address. O kasi marami pa rin, ayan pa rin ang meron ginagamit. pa rin po kami natatanggap actually po ng mga Yes. sulat, idinadaan po sa post office. So kaya po naman, kayo po yung magpadala ng telegrama. Iba pa yung sulat sa telegrama. Magkaiba pa yun. Oo. RCPI o PTNT. Baka pati yung sulat sa bato, masabi natin, ha? Oo. Ay yung ginamit ni Moses. Yun na nga. Huwag na po yun, mga kapatid. Sige. Okay. So Brad Jeff, looking forward tayo tomorrow, ha. Ano ang unang liham kasi po may mga nagmensahe po sa atin. Sige, so bukas po yan, abangan po ninyo. Okay, Brad? Yeah. Brad Ted, i-remind ko lang, maganda rin lagyan nila ng konting situational story yung
Kunyari, Brad Jeff, kasi nagsasama kami ngayon ganito, or may konti lang pong kwento para may konteksto din ang inyong daily Brad. Para mas Okay, mas opo. mas precise yung Oo. biblical truth na i-share natin. Pwede ba yung Brad, kasi nabaon ako sa utang ngayon sa dami nung una ng aming mga pangangailangan, samahan pa ng ganito na mga pressure sa akin. Oo, nagkabaong-baong kami sa utang. Ngayon, di na namin malaman paano kami huhulagpos dito. Pwede ba yung mga ganong usapin kaya? Pwede naman. Pagka ganun tayo, bibigay ko lang yung GCash ni Chacha. Kasi Aray ko, sabi ko kaya na eh. ni Chacha. Oo. Ganyan. Pwede yung mga ganon. Kaya. Alam mo, Pastor, pwede yung Hindi mga na kailangan. ganon. Yung magtatanong ka tungkol sa utang, pero sa dulo, wag kang mangungutang. Anong gagawin ko po? Ito po ang problema ko. Bandang dulo, walang I-advise mangungutang. natin yan. Lahat ng klase ng problema Yeah. sa buhay, hindi lang relationship advice, Okay. hindi lang utang, problema sa lahat po na gusto nyong idulog kay Pastor. Ang Maging, Biblia. halimbawa, paiksi ang pasensya ko po sa traffic, Pastor. What to do? Ano pong gagawin ko? Yeah. Yung mga ganyan. Oo, inagawan ko po ng anong tawag dito, ng jowa ang kumari ko. What to do, Pastor? Yan, Yung mga ganyan. yan ang mga magagandang kwento. Anong say mo, Brad? Anong say mo, Pastor? Anong say mo, Yan. Brad? Anong say mo, Brad? Okay, sige. So ako Maganda exciting yan. na Excited marinig na ako. din itong mga idudulog ng mga kapatid natin kay Pastor. Okay, sige. So, baka ako unang letter Uy, sender. teka naman! Baka ako unang letter Parang alam ko sender. na kung anong idudulog mo. Ah, Problemang pambayan ba yan? okay. Sige, salamat Brad. We'll catch you tomorrow. Brad, at batiin ko lang, happy birthday Jonathan Santos. Pinababati ng boss natin si Harold De Leon ng Security Bank. Happy birthday. Happy Thank you so much for tuning in. birthday! Thank you. Ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides, 0921-822-2290. Again, 0921-822-2290. Yan po ang ating Viber.